Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. So, kamusta po kayo? Bago po tayo magsimula sa gabing ito, nais ko munang batiin ang mga nandito ngayon na nakikinig at nakatambay sa aking channel. Nako guys, maraming salamat sa pag-aabang ng aking update. So, nais ko din po munang i-shoutout si Sir Mark Lawrence Macas kasi nagpapa-shoutout po siya dito from Jagna, Bohol, Visayas, Philippines. Ayan, masaya ang TVJ Itbulaga. And then, eto na nga, ang ating po pag-uusapan para sa gabing ito, Collegiate Vacancy, pumapatungkol po dito sa Tape Inc. na talagang talo po sila laban sa iconic trio. Kahit saan po nating banda tingnan, talagang wala po silang panama pagdating po sa kanilang laban sa TVJ, sa iconic trio. Kita naman natin mapa-legal battle, pati po sa online views, and TV ratings, lahat ng aspeto ng kanilang labanan, talo po sila Collegiate Records. Sa katunayan nga po niyan, ito po ang pinaka-latest na ratings po na nakita natin, February 14, 2024. O, diba? Parang ang bilis po ngayon maglapag ng ratings. So, ang It Showtime ay nangunguna po with 4.5% at ang It Bulaga po natin ay 3.9%. Pumapangalawa po tayo. And kulelat po as usual, ang TP, The Nevermind Show, na mayroon pong 3.1%. So, iyan po ang patunay na talagang talo po ang tahanang pinakamasaya. Samantala, pag-usapin naman natin ang patungkol dito sa sinasabi na karapatan po ng Tape Inc. na mag-celebrate ng anibersaryo. So, wala naman pong masama, di ba, na mag-celebrate sila ng anniversary kung 43 years lang naman ang isi-celebrate po nila at hindi po 45 years. Kasi, kailan ba nabuo ang Tape Inc.? 1981 naman, hindi po 1979. So, sana po ilayo nila yung sarili nila sa Itbulaga. Kasi, may Itbulaga na bago pa man po sila dumating. And ito yung bagay at katotohanan na talaga hindi po matanggap ng mga defenders po lalong higit ng top ng tahanang pinakamasaya. Sabi dito ni Best Pills, it's not about their title, but it's about the legacy of Tape Inc. as the longest running noontime producer of their former noontime show Itbulaga and now tahanang pinakamasaya. Salute to Tape Inc. Kung hindi dahil sa inyo, walang Itbulaga na tumagal sa GMA7. Yan ang katotohanan ng lahat. Utang na loob ninyo lahat sa amang nagtaguyod at nagbitbit. Hashtag tahanang pinakamasaya. Happy 45 years daw sa inyo. Malaki ang ambag ng ama ninyo sa Tape Inc. 45 years, Tape Inc. 1981 po yan. So, bilang-bilang din po tayo pag may time, no? So, kung hindi po kayong i-process sa utak, i-calculate nyo na lang. 2024 minus 1981, kung ilang taon po yun. Anyway, sabi nila dito, we are celebrating the milestone of tahanang pinakamasaya. It's not about their title, but it's about the legacy of Tape Inc. as the longest-running noontime producer of their former noontime show Itbulaga and now tahanang pinakamasaya. Alam namin kung gaano kahalaga ang Itbulaga sa ama na nagtaguyod ng show sa GMA7 na tumagal ng ilang dekada. O diba, hindi po masabi na creators sila. Hindi masabi na alam nila kung gaano kahalaga ito sa creator. Kasi hindi naman po sila ang nag-create. So, malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw na talagang sila po ay producer lamang, hindi po ang may-ari. Biruin nyo nga yun, tahanang pinakamasaya, 45 years na daw. Ultimo nga po, Tape Inc., walang karapatan mag-celebrate ng 45 years tahanang pinakamasaya pa kaya. Nakakagawa lang po sa kanila. Wala pa nga, kakaisang buwan pa nga lang po nila, di ba?
Samantala, dahil nga po sa lumabas na ratings, mga Daway Cards, na kung saan ay number 1 ang Showtime, eto na naman po ang panatiko ng Showtime, na kung saan ay dadawit na naman po ang Itbulaga at ang mga Itbulaga fans. Pinagbibintangan ng mga Itbulaga fans na eto na naman daw ang mga toxic fans, na kung saan ay dahil number 1 ang It's Showtime, may hahanapan daw natin sila ng putas para siraan ang kanilang programa or ang It's Showtime. So, lumalabas na hindi po tayo sportsmanship, no? Sa kanilang kwento. Anyway, dahil nga sa sila'y number 1, ngayon, eto na naman sila at pinagtitipan si Miss Lala Soto, na kung saan ready na daw ba sila sa suspension ng It's Showtime. And I think dahil dito yan, no? Dahil dito yan sa segment na especially for you. So, dinadamay na naman po ang Itbulaga. Bakit kaya? Anong problema nila? Kung meron po silang problem sa kanilang segment, kung meron pong problem sa kanilang show, huwag nyo naman pong pag-initan ng Itbulaga. Kesyo mataas ang ratings ninyo. Akala nyo pinagtitripan at pinag-iinitan na kayo ng TVJ? Hindi po ganon. Ka-insecure ang TVJ at para ganon po ang isipin ninyo. Sa kabilang dako naman, mga Daway Cards, so tila nilalangaw naman ang GMA Network dahil talagang talong-talo na po sila ng TV5. So kung makikita nyo nga, Collegiate Daway Cards dito, angat na angat at mas mataas pa po ang ratings ng face-to-face, ayan, with 3.4% ratings kesa po sa tahanang pinakamasaya na 2.9 lang. At ganun din sa TikTok Lock na 2.0 lang. So, alam niyo yon na talagang ang TV5 ay umaarangkada at si MVP ay handa na para baunin ang GMA Network at sila naman ang maging number 1 na tawag dito TV channel, and we are hoping and praying for that. Samantala, speaking of MVP, so eto hindi naman po siya nakatiis at tinutupad po niya ang kanyang pangako sa mga fans ng EB, fans ng TVJ, na mas malawak at mas magandang studio. So sabi nga dito, the iconic Filipino variety show, Itbulaga, is set to embark on a new chapter as it transitions to a larger studio space at the esteemed Meralco Theater. Wow, di ba? Parang sure na talaga sa balita. Naku, ang sarap pakinggan. Anyway, sabi pa dito, reports have surfaced indicating that the noontime program led by stalwarts Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon, and host of other Daway Cards will soon call the Meralco Theater along Ortigas Avenue in Pasig City its new home. Construction work on the new studio commenced as early as November 2023, signaling the show's intent to expand its production capabilities and enhance its viewer experience. The impending move marks a significant milestone of Itbulaga, which has enjoyed an illustrious history spanning over 4 decades. From the humble beginning at RPN Live Studio in 1979, Studio 1 in 1979 to subsequent stints to a larger venues like the Celebrity Sports Plaza at the Dolby Theater, the show has continually evolved to meet demands of its growing audience. The decision to relocate the Meralco Theater comes after the conclusion of the show's partnership with Tape Inc., necessitating a shift to a new broadcasting venue. While Itbulaga Briefing occupied the TV5 studio in Mandaluyong, the move to the Meralco Theater represents a strategic decision to accommodate its expanding operations. Comparatively, the Meralco Theater offers a more spacious environment,
with a setting capacity ranging to from 150 to 200 ang nakalagay baka 1.15 to 2,000 na ano lang sila na typo error individuals. Its central location and the modern amenities make it an ideal setting for Itbulaga to continue the legacy of entertaining and engaging Filipino audience. Showbiz columnist Reed G. Poonan ba yan, of Bandera noted that the Meralco Theater's architecture resembled that of a Broadway Syndrome, with a potentially more contemporary design. The transition to this new venue underscores the show's commitment to innovation and adoption in the ever-evolving landscape of Philippine television. So, mukhang tuloy-tuloy na to, the Vercans. Asahan ba natin na ngayong March, May, makakalipat na ang TVJ at doon na magse-celebrate ng 45 years? So anyway, sabi po dito ni Miss Risa T. Hello Miss Gandara, thank you so much for your updates. Ang hindi makaintindi sa collaboration ng TV5 at RPN9 ay dahil sa lawak ng coverage. Ang isa sa mga dahilan maliban sa business para marami pang maabot ang ating paboritong Itbulaga TVJ. Yes guys, may nagsasabi kasi na kung success ang collaboration ng ABS sa TV5, bakit kinakailangan pa na makipag-collab ng TV5 sa RPN9? Napakalayo naman kasi ng diferensya or ng pagkakaiba. Kasi ang TV5 and the ABS-CBN collaboration and partnership is para sa content. Ang sa TV5 and sa RPN9 ay para po sa lawak, sa reach, para maabot po ng mga Pilipino ang palabas sa TV5. So, sana magiging malinaw at magets na po ito para sa mga sarado po ang utak. Anyway, sabi naman po dito ni 19PH TV, di po ba may na-file na ang TVJ na cancellation ng trademark at nag-file din na sahin yung master ng trademark tapos yung copyright ay doon sa mga palabas na video ng tape na previous episode ng Itbulaga with TVJ na walang paalam sa kanila. So, tama lang po yun. Sabi pa dito, kaya nga po inalis nila ng GMA Network yung tagline na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo dahil napapahiya lang sila pag nagkataon. Haha. Anyway, yun na po guys sa aking update para po sa gabing ito or umaga, naman pong oras inyo napapanood dito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.